Ito pag-usapan natin dito dito ako tawang-tawa, okey? Medyo again, balikan natin yung sinasabi ko sa inyo. Bongbong Marcos is after the optics kaya nga labas 'to ng labas ngayon. Pinapakita niya na I'm in control doon sa nakawang nangyayari sa ghost projects and at the same time, kaya siya labas ng labas sa mga videos, pinapakita niya na hindi siya addict, hindi na siya ngumingiwi. Pero saglit na saglit lang yun eh. Baka pinigil lang yung panga. Pagkatapos nung cut, gumaganon-ganon na. Or edited, hindi pa natin alam. Di ba? Dapat nga yan, nagpapa-interview siya. Hindi yung si Claire, Auntie Claire na sagot ng sagot ng sagot sa mga media. At sumagot siya. Kaya lang sa bagay, baka hindi siya makaharap sa camera matagal dahil di niya mapigilang gumalaw-galaw yung panga. Tatandaan po natin na ito'y pinagbintangan at nakikita nung kapatid niya na siya'y nagda-drugs talaga, 'to si Bongbong Marcos. So according to sa sister, pero kung ikaw ay malalim sa droga, hindi mo talaga kakayaning hindi ka magdodroga. It's a way of life na. So hindi nito mapipigil 'yun. Nage-gets niyo? So hindi po puwede na magpapa-interview 'to ng matagal kasi hindi niya mapipigil yung panga. Gagalaw at gagalaw 'yan, may sariling utak 'yan. 'Pag ikaw ay nagco-cocaine, di umano, yung panga mo gagalaw ng kusa. Oh, puwede mong pigilin 'yan na maiksi lang, okey? Pero 'yan ang optics pinapalabas niya. Katulad nito, "I was already a geek before the word geek was invented." Geek ka o addict? Ang labong geek kasi yung mga alam kong geek yung parang mga nerdy-nerdy, yung mga gano'n, 'di ba? Matatalino yun kahit weird, 'di ba? Parang weird, parang medyo weird tingnan, parang si Kiko Barsaga, pero matatalino. Ikaw hindi weird, hindi ka parang geek tingnan. 'Pag tiningnan ka parang luto yung utak mo. Iba nakikita niyo, iba yung parang weird, yung parang geek, 'di ba? Meron kayong mga kaklaseng gano'n? Pero 'pag tiningnan mo naman ng grado, tatalino, ito wala. Wala talagang nakikita niyo. Ako para sa akin, this is not to disrespect, but a classic example of parang geek na medyo ano, si Miriam Defensor. Pero kita mo yung ano, yung utak. Parang nawi-weirduhan ka kasi pero gano'n. Pero 'pag tiningnan mo yung sinasabi, ito wala. Yung mga pinagsasabi nito wala. Lutang na si Leni, mas matindi ito, hindi lang lutang, sunog ang utak. Kaya Bongbong Marcos, sino na namang may pakanaang bumulong sa utak mo na sabihin mo 'yan? 'Di ba yun nga sinasabi kay Bongbong Marcos, hindi alam di umano ni Bongbong yung nakausap ko ang sabi, hindi alam ni Bongbong Marcos ang totoong nangyayari. Iba na po ang nagpapatakbo ng Pilipinas, siya ay parang nagsasalita lang. Binubulungan lang kung anong sasabihin, sasabihin lang kung anong sasabihin at gagawin. Kanino na namang pakanayang geek ka? Kasi iko-connect ko po ito, dahil itong issue na ito ay may connection po doon sa gusto niyang gawing optics. 'Di ba lumabas siya na may mga bata, mga estudyante, kabataan. Tandaan natin yung boto kasi ng kabataan malaki po 'yan. Yung mga college and, fresh graduate, yan college to pagpalagay mong 18 to 30, malaki po yung boto na 'yan, 18 to 30 years old. Nagkaroon ng survey. Ang gusto nila si VP Sara. So, Bongbong Marcos is trying to win that voting bracket, yung 18 to 30. Kaya nga gumagamit siya ng mga ganiyang salita, yung geek na para gets ng kabataan. Hindi mo maloloko yung kabataan. Una, bakit? Sila ang apektado. 'Pag walang trabaho, ikaw ang sisisihin, Bongbong Marcos. Ito yung mga fresh graduate. Ito yung mga naghahanap ng trabaho. Ito yung mga nag-i-start pa lang. Pagbagsak ng ekonomiya, sila ang unang sapul.
Well, anyway, 'yan po yung trajectory ng optics ni Bongbong Marcos. 'Yan po ang binubulong sa kanya, "O sige kunin natin yung kabataan kasi nakuha na ni VP Sara, kunin natin, dikitan natin yung kabataan." Sa akin lang Bongbong Marcos kung didikitan mo yung kabataan, turuan mo ng magandang asal. Baka mamaya turuan mong mag-cocaine, eh. Baka lang naman, ako yung nagtatanong, 'wag naman sana, ha? 'Wag naman baka naman maturuan mo pa magdroga ito, tapos paano ituturo or paano mag-shoplift, 'wag naman. 'Wag mo naman sanang maturuan ng kagano'n, turuan mo ng, kabutihang asal, okey? Itong mga kabataang, nakakasalumuha mo. Kung gusto mong gawing optics 'yan, sige so be it. Basta importante, merong naaambag sa Pilipinas yang, plano mong optics na 'yan, ha? Okey, next po tayo. Nang dahil diyan, nagalit si Lito Lapid, nagsalita na. Sabi niya, "Pabor ako sa anti-political dynasty. Hindi dahil last term ko na, hindi yun, eh. May mga anak naman ako at may mga apo." Ha? Anong sustansiya nito sinasabi ni Lito Lapid? Pero alam mo, dapat palakpakan natin 'to si Lito Lapid, palakpakan 'to dahil may boses na. Hindi nagsasalita 'to, eh, pambira. Alam niyo pinu-push nila 'tong anti-dynasty law kasi yun nga, ayaw nilang, makuha ng Duterte. Ayaw nila na maraming Duterte makaupo. Baka nga itong gagawin nilang na, ah, anti-dynasty law na hindi baka lalagay nila, "Hindi na puwede maging presidente ang isang naging anak to the fourth degree, hindi na rin puwedeng maging presidente." Gagawa sila ng mga batas na tatama kay VP Sara. Kasi dati namang na may anti-dynasty law, eh. Bigla-bigla na lang sinulpot 'yan, 'di ba? Dati na 'yan, eh. Baka mamaya dadagdagan. Ako 'yan ang duda ko diyan, delikado 'yan, Oo. Yang anti-dynasty law na 'yan, kung hindi target ang Duterte, it will specifically target VP Sara. Kung hindi man the whole Duterte. Baka sabihin do'n hindi na puwedeng tumakbo yung ibang mga kamag-anak. Pero kung presidente mismo, hindi na puwedeng maging presidente ang dati nang naging presidente ang tatay. Naku, tapos. Kasi kung anti-dynasty lang, hindi lang papasa yan sa Congress. Bakit? Eh, yung mga congressman ang daming mga anak niyan, asawa, kamag-anak, maraming mga kamag-anak yan na, tumatakbo rin. So, baka hindi ito apruban ng Congress, nage-gets niyo? Pero kung attack lang kay VP Sara na bawal lang mag-ama na maging presidente, puwedeng gawin nila 'yun kasi hindi naman sila tatamaan, nage-gets po natin. Hindi tatamaan sila mismong mga congressman, ang tatamaan lang si VP Sara. That's how desperate they are. Babantayan po natin 'yan. Dapat po 'wag nating hayaang umabot do'n, mag-iingay tayo pero iyan na po, eh. Ang naalala ko po dito kung sino, si Boying. Naalala niyo, pinalutang lang nila yung usaping mag-o-ombudsman si Boying, pero tinuluyan nila. Ganyan po sila, 'pag ginusto nila, palulutangin muna nila and then they will, ah, try to observe ang magiging reaksyon ng taong bayan. Kaya nga 'pag eto naman, pinalutang lang nila at hindi tayo pumalag, delikado po 'yan, okey? Lalong-lalo na ang nagsalita may boses, si Lito Lapid. Minsan lang magsalita, pagsalitain na natin ng may boses, 'di ba? Pero 'pag pinalutang nila 'yan tapos 'yan ay tatama kay VP Sara, ready tayong mag-ingay. Gawin natin yung ano natin, dahil ito ay ulitin ko, ito'y hindi pagtatanggol lang kay VP Sara. Ito ay pagtatanggol sa paggamit sa kapangyarihan. Grave abuse of power ang ginagawa ng gobyerno dahil gusto lang nilang manatili sa power. Hindi dahil sa concern sila sa taong bayan. Gusto lang nilang manatili sa pwesto. Kung hindi man sila personally, yung mga bata nila gustong maupo. Dahil alam naman natin malakas si VP Sara, 'di ba?
patuloy tayong maging mapagmatyag mga kababayan ko, patuloy tayong magbantay patungkol dito. Okey? So, 'wag nating, kakalimutan. Pero ang labo mo talaga Lito Lapid, dapat alam mo hindi ka na naging senador. Eh, sabi, "Hindi coach, maraming nagagawa 'yan sa Pampanga." O, hindi dapat sa Pampanga na lang siya. Para kang nag-apply na karpintero, hindi ka naman marunong magkumpuni ng bahay, marunong ka gumawa ng kotse. 'Di dapat doon ka, nagmekaniko ka, parang gano'n, eh. 'Di ba yung "Hindi coach Ollie, maraming nagagawa 'yan sa Pampanga." Ba't sa Pampanga? Eh, 'di dapat naggobernador ka do'n, hindi senador. Pagdating sa senador wala talagang silbi ito, eh. Oh, eh, sinasabi niya, eh, hindi naman ako magaling mag-English. Hindi po sa pag-i-English 'yun. Puwede ka naman pakipakinabang, eh. Hindi tahimik ka diyan, 'di mo malaman kung senador ka ba o hindi. Hmm. Oh, sige po, maraming salamat po. Huwag po nating kakalimutan, do'n sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Solly, click niyo lang yung subscribe button. Konting lambing lang po, libre naman 'yan, subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits po tayo muli. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y